Kinaumagahan, siya ang pinakaunang kliyente ng barbero sa palengke. Ipinagupit niya ang mahabang buhok hanggang sa pwedeng magsuot na lamang siya ng bandana para hindi siya magmukhang babae. Pagkatapos ay bumili siya ng ukay-ukay na baggy na pantalon, t-shirt at rubber shoes. Bumili na rin siya ng sunglasses. Naalala kasi niya na may kasamahan si Abdul na palaging may suot na sunglasses kahit gabi na. Gagayahin na lang niya ang style ng lalaki para matakpan ang mukha niya kahit paano. Pasalamat siya dahil hindi malaki ang harap niya. Para mas ligtas, babalutin na lang ni Aya ang dibdib para flat na flat. Bumili siya ng mga gamot para sa trangkaso, ubo at diarrhea para kung magkasakit siya roon sa kampo ay may maiinom siya. Pagbalik niya sa benta ay nagsuot siya ng pulang belo para hindi malaman ng mga kamag-anak ang ginawa niya sa kanyang buhok. Nang tawagin siya para kumain ay nagdahilan siyang kumain na sa bayan ng isang kaibigan niya. Bukas ay maaga siyang pupunta sa Sitio Ugboss. Alas 7 ng umaga kinabukasan, naghahanap na siya ng sasakyan na papunta sa Sitio Ugboss. Nagluluto si Lola Sula sa loob ng bahay. Hindi na siya pumasok para hindi nito makita ang suot niyang malaking pantalon at t-shirt. Baka magduda ito. Suot ang bilo, nagpaalam siya sa matanda mula sa bintana at sinabing mawawala siya ng ilang araw dahil may pupuntahan siya. Pakibantayan na lang po ng benta ko, Lola. Sige, Aya, sagot ng matanda. Bit-bit ang lumang backpack, dumiretso siya sa palengke at nagtanong doon kung saan ang sakayan papunta sa Sitio Ugboss. Itinuro sa kanya ang isang luma at maruming jeep. May itinataling mga baboy sa likuran at nakisakay siya roon. Dalawang lalaking nakabakpak ang katabi niya. Sa itsura pa lang alam na niyang ganon din ang magiging trabaho nito doon. Mahaba-haba rin ang kanilang biyahe hanggang sa huminto ang jeep sa isang wharf. Magtatanong sana siya kung papunta ang mga kasama sa recruitment. Kaso nagdalawang isip siya sa boses babae niya. Ang boses talaga niya ang problema. Sinundan na lang niya ang mga ito nang bumaba at naglakad sa mabatong kalsada. Mga 10 minuto ang nilakad nila bago sila huminto sa isang kubo. May ilang lalaking nakatambay roon. May nakita siyang isang lalaking nakasuot ng fatigues. May bit-bit na armalite. Alam na niyang ito na ang recruitment center. Pinapila sila para maglagay ng pangalan sa isang bond paper. Inilagay niya roon na Rakim Ibrahim ang pangalan niya. Pagkatapos ay tumayo na lang siya sa isang tabi para maghintay ng ilan pang darating na bagong recruit. Mabuti pala at nagpakabusog siya kanina sa pandesal. Hindi kasi sila pinakain ng tanghalian. Ano pa ba ang aasahan nila? Gayong gera itong pupuntahan nila. Bandang alas 12 ay may dumating na malaking truck at pinasakay silang lahat doon. Nasakyan si katao silang baguhan. Mahigit 1 oras din ang kanilang biyahe hanggang pumasok sila sa isang kakahuyan. Pagbaba ay iginaya sila paakyat sa bundok. May 2 oras silang naglakad, may natanaw siyang usok sa di kalayuan. Tanda na malapit na ang kampo. May mga pagkakataong naririnig niya ang mga kamag-anak na bandido na mag-uusap kung saan ang kuta ng mga ito. Lumipat daw kasi iyon para hindi malusob ng ilang militar. Hindi nagtagal ay nakita na nila ang mga tents na nakatayo sa ilalim ng punong kahoy. Doon ay abala ang mga tao sa kani-kanilang mga gawain. Agad na hinanap ng mga mata ni Aya kung posible kayang dito dinala ng mga kalalakihan si Alistar. Sa isang banda ng kampo ay may isang grupo na nakaupo sa lupa. May 2 puting banyaga roon. Hinahanap doon ang lalaki ngunit hindi niya makita. Ang sabi ni Abdul ay sa sulo ito dadalhin. Hindi ba't narito dapat si Alistar? Nakadama siya ng takot. Paano kung nailipat na pala ito sa kuta ng mga ito sa Basilan o Zamboanga? Paano siya makakapunta roon? At posible talaga na hindi lamang dito ang kuta ng mga ito sa sulo. Tinawag sila ng isang bandido at sumunod sila roon.
Pumasok sila sa isang tent at naroon ang spokesperson ng grupo na minsan ay nakita na nila sa TV na nagpapa-interview. Nagsermon ito tungkol sa kalayaan ng bansang Moro. Mataman siya nakinig at nang itaas ng mga bagong recruit ang mga kamay para magpapugay sa sinasabi ng spokesperson, ay nakitaas na lang din si Aya ng kamay at nakisigaw. Magpahinga muna kayo dahil bukas mag-uumpisa ang training nyo. Sinabi na isang pinuno bago suminyas na tapos na ang kanilang meeting. Paglabas ay minataan niya ang mga kamag-anak. Dapat ay makaiwas siya sa mga ito para hindi siya makilala. Sa bagay, malaki naman ang kampo. Ang una niyang nakita ay ang kuya niya. Papasok sa isang tent si Abdul at ang kasama nito. Iniiwas niya ang mukha sa direksyon ng kapatid bago pa simpleng naglakad patungo sa isang kalapit na puno at nagtago sa likod niyon. Na makapasok na ang kapatid sa tent ay muli siyang bumaling sa dakong kinaroroonan ng mga bihag. At doon sa pinakadulo sa ilalim ng halamang plamegya nakahiga si Alistar, mukhang may sakit ang lalaki. Gusto man niya itong lapitan, mukhang imposible. Bumalik na lamang siya sa tent na tinutulugan ng mga bagong recruit. Pero dahil siksikan, umupo na lang din siya sa damuhan sa labas ng tent para nakikita niya ang mga bihag. Papadilim na nang may dumating na isang truck, bumaba roon ang isang grupo ng mga kalalakihang may bitbit na malalaking armas. May isang pamilyar na mukha na umagaw sa pansin niya. Tinahak nito ang tent na pinapasukan ni Abdul. Sinalubong ito ng mga naroon at niyakap bago pa man ito makapasok. Nakabalik na ng Pilipinas si Sharif. Nakaramdam si Aya ng takot. Baka mamaya puntahan siya ng lalaki sa kanila para sunduin. Sana ay nagbago na ang isip nito. Mahitsura si Sharif, malay niya ba kung nakapag-asawa na ito ng isa o dalawa sa Pakistan. Nang dumilim saka siya nagplano na lapitan si Alistar. Mabuti na lang at mag-isa ito sa ilalim ng isang puno. Hindi siya nakilala ng lalaki paglapit niya. Pero nang bigkasin niya ang pangalan nito ay napabalikwas ito. Aya, anas ng binata. Hinawakan nito ng mahigpit ang kamay niya. Hinaplos niya ang pisngi ng lalaki. Mainit ang balat nito. Alistar, are you okay? I sent email but I told them you in Sulu. I think I have a fever. Nalungkot siya sa narinig. Ang hirap magkasakit sa ganitong lugar. Hinubad niya ang suot na jacket at ibinigay iyon sa lalaki. Kukunin na lang niya ulit iyon bago pa man may makahalata na hindi niya suot ang jacket niya. O bago makaagaw ng pansin na may suot na pangginaw ang bihag. Paano niya kaya may pagluluto ng mainit na sabaw sa Alistar para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam nito. Alam na niya ang gagawin. Hahanapin niya si Ashraf. Maluluka ang pinsan sa kanya pero hindi siya nito ibubuko kanino man. Madilim sa kampo at ang mga lampara lang ang ilaw roon pero hindi siya nahirapang hanapin ang pinsan dahil nasa gitna ito ng tumpukan ng mga kalalakihan at malakas na nagbibida ng green joke. Umupo siya sa isang tabi at hinintay isa-isang umalis ang mga tao. Naglalakad na palayo si Ashraf nang kalabitin niya ito. Ano yun? Ashraf, ako to. Nanlaki ang mga mata ng pinsan ni Aya sa gulat. Kinaladkad siya nito sa dilim. Hoy, bakit ka nandito? Patay ka kay Abdul. Nag-aalala kasi ako kay Alistar. Baliw, alam mo bang dumating kanina si Sharif? Baka hanapin ka nun. Nahahalata na kita ha, kapag si Sharif na ang pinag-uusapan parang iba at tono mo. Parang kinikilig. Che, sabi ni Ashraf at tumawa. May pagkain ba kayo diyan sa tent nyo? Kahit isang hiwa lang ng paa ng manok at kamatis? Wala. Ikuha mo ako doon kahit mga buto lang na pampalasa. Bigyan kitang 100. Natahimik ang kausap nang marinig ang 100. Si Ashraf kasi negosyante kahit nung maliliit pa sila. Naalala niyang nagtitinda pa ito. Dati ng kindi na gawa sa kalamay bago ito napasubo sa grupo ay nagbibinta ito ng pirated. Hintayin mo ako dito, sabi ng pinsan niya. Nagpunta ito sa isang tent at paglabas may bitbit ng 2 ulo ng manok, 4 na kamatis at 1 sibuyas. Asan ng 100? Iniabot niya ang 250 piso. Hiningi niya rin ang lighter nito at inutusan itong ikuha siya ng kaldero o anumang lata na pwede niyang paglutuan.
Humingi rin siya ng asin. Pagbalik ng pinsan niya, bitbit nito ang mga hinihingi niya. Lumapit siya sa tent ng mga bihag. Nasa dulo si Alistar kaya gumapak siya sa likod ng matataas na damo at kinalabit niya ito habang iniabot dito ang baso. "You drink this and feel bitter," ang sabi niya sa lalaki na mahina ang boses para hindi mahalata ng ibang bihag na nasa gilid lang niya. Ibinigay niya rin dito ang binili niyang gamot na para sa lagnat. Umupo ang lalaki, mukhang gutom nga at nilalamig. Paano kasi sa lupa lang natutulog ang mga ito. "Ay bakliter," gusto niyang punasan na maligamgam na tubig ang lalaki para kahit paano ay mapriskuhan. Pagkatapos ay mamasahiin niya ito ng liniment. Hintay niyang matapos ito sa pagkain bago umalis. Bumalik siya sa likuran ng punong nara. Hindi pa man tuluyang namamatay ang apoy roon. Isinalin niya ang natirang sabaw sa baso at nag-init siya ng tubig. Na maligamgam na ang tubig ay kinuha niya ang isang face towel mula sa bulsa at inilublob iyon sa tubig. Bumalik siya sa tent ng mga ito at muling nagkubli sa mataas na damo para balikan si Alistar. Sininyasan niya itong sumunod sa kanya. Isinama niya ito sa lugar na may mataas na halaman. Hindi na siguro mahahalata ng ibang mga kasama nito na pinupunasan niya si Alistar. Sabagay parang tulog na rin ang lahat. Gumulong si Alistar para makalapit sa kanya. Doon niya pinunasan ang mukha nito, ang liig, ang dibdib, ang tiyan at ang likod. Pinunasan niya rin ang mga binti nito at binihisa ng t-shirt. Pagkatapos, ibinigay niya rito ang baon niyang t-shirt pati na rin ang gusgusing kumot. Nilagyan niya pagkatapos ng liniment ang katawan ng lalaki at minasahe para hindi ito lamigin. Nang matapos ay iniwan na niya rito ang liniment para kapag sumama ang pakaramdam ay makapagpahid man lang ito sa katawan. Hinalikan niya ito sa noo bago siya bumalik sa kanilang tent. Tulog na ang lahat. Napabuntong hininga si Aya sa pagod at nang mahiga ay mabilis na nakatulog. Sinunda ni Alistar ng tingin si Aya habang nagbubuhat ito ng mga armas. 4 na araw na ngayon na may trangkaso siya at gabi-gabi pang madilim na ay inaalagaan siya ng babae. Sa tindi ng training ng mga bagong recruit ay siguradong pagod ito pero inaalagaan pa rin siya nito. Hayan nga at nakukuba na sa pagbubuhat si Aya. Hindi niya matukoy kung saan nanggaling ang lakas at tapang ni Aya gayong ang liit nito. Sa ngayon ay nakakabangon na siya. Noon dumating siya, may isang bihag na Malaysia na nagkasakit. Nagkapunomya ito, hindi nagamot at namatay. Mabuti at Girl Scout itong si Aya at may dalang gamot. Napakamaalaga pa. Nakahiga siya nang dumating sa tent nila ang 3 leader ng mga ito. Napaupo siyang bigla. Baka naging successful na ang negosasyon sa pagitan ng mga ito at ng gobyerno. Ngunit halata sa mukha ng mga ito ang pagkabuwisit. Ang bagong dating na leader, tinawag na si Sheriff ang kumausap sa kanya. Kumpara sa iba, mukhang nakapag-aral ito dahil marunong mag-English. Sabihin mo sa kanila kung hindi kanila mapapalaya ng 1 linggo, ay ang leader na namin ang bahala sa'yo. Napawang ang bibig niya sa narinig. "Why don't you just let us pay you the ransom money? You name your price and we'll pay it." Napailing ang lalaki. At sa narinig ay hindi pira ang kailangan ng mga ito. Nitong mga nagdaang araw ay hindi na ang pamilya niya ang nakakausap niya, kundi ang gobyerno na ng Pilipinas at ng Inglaterra na siya nakikipag-negotiate para sa paglaya niya. Napahiga siya sa lungkot. Hanggang dito na lang ba at talaga ang buhay niya? Hinintay ni Alistar ang gabi. Kahit ngayon lang ay mayakap niya si Aya. Mga 9:00 siguro iyon nang dumating ang babae para ibigay ang baso niya ng sabaw. Isang beses lang silang pinapakain ng mga ito, minsan 2, ngunit kalahating tasa rin lang. Naalala niya dati sa England ang sasarap na mga kinakain niya roon. Pihikan pa siya sa linis ng mga kubyertos. Pero ngayon, natutunan niyang i-appreciate ang pagkain kahit gaano pa iyon katabang o kadumi dahil doon nakasalalay ang buhay niya. At hanggang dito na lang po muna, abangan po natin ang susunod na kabanata ng ating kwento. I should fuck her